Madalas ay tinatawagan si Carmen ng mga kakilala niya upang ipaglaba ang mga ito. Hindi naman iyon tinanggihan ni Carmen dahil bukod sa tricycle driver lamang ang kanyang asawa, ay lagi pa silang kapos dahil sa mahal na bilihin. Isang araw, may nagtungo sa bahay ni Carmen at iyon ay isang teacher na babait nais siyang kuhanin bilang labandera. Hindi naman iyon tinanggihan pa ni Carmen at tinanggap ang trabaho. Pero sa pagsisilbi na iyon ni Carmen, doon ay maakit siya sa asawa ng kanyang amo na si Jason. At kapag wala ang teacher nitong asawa, doon ay palihim ni Carmen at Jason ginagawa ang bagay na iyon. Maganda si Carmen. Idagdag pa ang maputi nitong balat at laging suot na maong na short at itim na sando. Talaga namang minsan napagkakamalan siyang dalaga pa. Wala pang anak si Carmen at ang kanyang asawang si Pido. Hindi iyon batid ni Carmen dahil sa totoo lamang hindi pa siya handa sa bagay na iyon. At bukod roon, mahirap lamang sila at tingin niya ay kung magdadagdag pa sila ng isipin ng kanyang asawa, mas lalo lamang silang mahihirapan. Kain na! Masayang sambit ni Carmen nang mailuto ang dala na baboy ng kanyang asawa. Mukhang masarap ah. Si Pido at naupo sa mesa, malapit lamang sa kanyang asawa. Umiti naman si Carmen at sinimulan ng pagkain. Mahabang kwentuhan pa at mas naging mas masarap ang hapunan ng dalawa. Matapos kumain, agad na rin na iniligpit ni Carmen ang mga pinggan at naghugas ng plato. Nauulinigan ni Carmen na naliligo na ang kanyang asawang si Pido. Kaya naman nang matapos, agad na rin siyang naligo at nagtungo sa kwarto. Katulad ng laging ginagawa ng mag-asawa, doon ay pinagsaluhan nila ni Pido ang bawat sandali. Maraming nagsasabi kay Carmen na sa dinami-dami ng maaring mapapangasawa, bakit si Pido pa? Ngunit para kay Carmen, ay kay Pido lamang niya natagpuan ang pagtanggap. Pagtanggap na sa kabila ng no read no write siya, tinanggap pa rin siya nito. At ganun rin naman si Carmen. Hindi man gwapo ang asawa, masasabi niyang hinding-hindi si Pido ang tipo ng lalaki na siya ay lulukuhin. Nang mag-umagahan, ay muling naghanda ng agahan si Carmen para sa kanyang asawa. Si Pido naman, kung hindi pa niya gisingin, hindi pa magigising. Kain na, sambit ni Carmen. Anong oras na ba, mahal? Paos na tanong ni Pido at tumayo na. 7:00 pa lang, sagot naman ni Carmen at nilagyan ng kanin ng pinggan. Nang mailagay ni Carmen ang ulam at kanin, nilapag niya iyon sa lamesa. Doon naman ay kita ni Carmen sa mga mata ni Pido na may nais itong sabihin, ngunit tila ba napipigilan lamang. May sasabihin ka ba? Hindi makapagpigil na tanong ni Carmen. Agad namang napakamot ng batok si Pido at huminga ng malalim. Kinuha ang kamay ng asawang si Carmen at naglambing ito. Nangungutang si mama ng pera. May kaunti naman tayo eh. Nakakahiya naman kung hindi tayo tutulong. Pumikit lamang ng mariin si Carmen. Sa totoo lamang, hindi maganda ang pakikitungo ng ina ni Pido sa kanya. Yun rin ang dahilan kung bakit mas pinili nilang magsama sa apartment kaysa ang tumira sa ina nito kasama ang mga kapatid dahil masyadong mapakailam ang ina ni Pido. Natingin sa kanya ay isang parausang babae base sa kung paano siya manamit at iba pa. Ikaw bahala, sabay iwas ng tingin ni Carmen. Yun ang hirap sa'yo eh, nanay ko yun Carmen, malamang ay tayo lang rin ang inaasahan nun. Si Pido na hindi maiwasan ang pagtaas ng boses. Hindi na nakipagtalo pa si Carmen. Matapos sabihin niyo ni Pido, ibinigay niya ang lahat ng ipon sa asawa. At katulad ng laging ginagawa nito, umalis ito at nagtungo sa ina. Habang si Carmen naman, imbis na magmukmuk, nabaling ang atensyon sa isang tawag. Agad iyong sinagot ni Carmen at doon nauulinigan niya ang isang boses ng babae na agad namang tinanong ang kanyang pangalan. Inirekomenda ka sa akin ni Jonah. Wika ng ginang sa kabilang linya. Opo, ako nga po ito si Carmen, labandera po ako.
Sagot naman ni Carmen. Maaari ka bang magtungo bukas dito upang makausap ka ng personal? Anang ginang. Agad na pa-oo si Carmen dahil isa yang trabaho at isa pa'y ayaw niyang nagsasayang ng oras sa bahay. Dahil bukod sa wala naman si Pido doon maghapon, wala rin siyang ginagawa. Nang matapos ang tawag, muling nag-ayos si Carmen ng bahay dahil aalis siya dahil may labada sa kabilang kanto. Muli ay katulad ng lagi niyang ginagawa kapag natapos sa trabaho ay nagtutungo sa palengke upang mamili ng sapat lang sa kanila. Matapos naman mamalengke, magtutungo sa tolda upang kumuha ng motor. Ngunit sa pagkakataong nakauwi si Carmen, laking gulat niya nang makita ang motor pang pasada ni Pido sa bahay. Mahal, si Pido nang makita si Carmen. Hindi naman umimik si Carmen at dinala lamang niya agad ang plastic na pinamili sa kusina. Ngunit hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, ay naramdaman na ni Carmen ang bulto ng asawa sa kanyang likod. At doon ay ramdam ni Carmen ang paghawak ni Pido sa kanyang bewang. Sorry na, malambing na sambit ni Pido. Ikaw kasi, wika ni Carmen, ngunit agad siyang hinalikan ni Pido. Halik na may pagmamahal. Dahil sa halikang iyon, parehas na nagliyab ang kanilang mga katawan. Kaya naman hindi na nila napigil ang mga sarili. At katulad ng laging nagaganap, ay muli nilang ginawa ang bagay na makapaghahatid sa kanila sa dulo. Bukod doon, makakapagpabaliw sa kanila. Tagumpay naman nilang narating ang dulo. Pawisanang sila ay matapos. Nang magising si Carmen ng maaga, nagluto na rin siya. Hindi niya naginising pa si Pido at nagtungo sa lugar ng teacher na tumawag sa kanya kahapon. Ilang minuto rin ang naging biyahe sa pagsakay ng motor ni Carmen. At nang bumaba sa saktong lugar na sinabi, muli ay naglakad si Carmen sa harap ng malaking bahay. At doon, kita ni Carmen ang teacher na tumawag sa kanya na tila ba kanina pa siya inaantay. Ako si Ana. Bungad ni Ana kay Carmen at ngumiti. Halika, pumasok ka muna. Carmen po. Wika ni Carmen at sumunod kay Ana. At nang makapasok naman, doon bumungad kay Carmen ang magandang bahay ni Ana. Sa totoo lamang, si Ana ang masasabi ni Carmen na mayaman sa lahat ng ipinaglaban niya. May 3 palapag na bahay at magagandang dekorasyon. Pati na rin mga sofa at kung ano pa'y talaga namang pangmayaman. Ngunit ang mas nakapukaw ng atensyon ni Carmen, yun ay ang asawa ni Ana na abala sa pag-ayos sa garahe ng isang kotse. Jason, si Ana sa asawa. Eto nga pala ang bago nating labandera. Sa malayo, tinanaw lamang ni Jason si Carmen. Doon ay agad na napukaw ang buong atensyon ni Jason, ngunit hindi ipinahalata sa asawa ang pagkamangha sa bagong labandera. Bahagyang umiti si Carmen, sa seryoso pa rin at abala na si Jason. Nang pumasok sila sa loob ni Ana, doon na bumungad kay Carmen ang mga labada. At katulad nga, ay agad naman na sinimulan ni Carmen ang paglalaba nang maiwan siya sa laundry area ng bahay. Lunes at tingin ni Carmen, may trabaho si Ana. Kaya naman 2 lamang silang naiwan sa bahay. Naging panatag naman si Carmen dahil may kasama siya at hindi siya nag-iisa. Ngunit ang tahimik na paglalaba ni Carmen, mapupuno ng kaba nang maulinigan niya ang isang babae. Sa pagiging kuryoso, ay agad na tumayo si Carmen upang silipin kung sino yun. Naisip niya na baka bumalik at may kinuha lamang si Ana sa bahay. Ngunit halos mapatakip ng labi si Carmen nang makita ang babaeng nasa sala. Babaeng tila ba karelasyon ng asawa ng kanyang amo. Masayang masaya ito at nakalingkis ang mga braso kay Jason. Kaya naman sa gulat ni Carmen, agad siyang bumalik sa paglalabada. Kumain ka na? Si Jason nang makitang abala pa rin si Carmen. Lumipas na ang ilang oras, buhat ng iwan ng kanyang asawa. Agad namang luminga si Carmen kay Jason. Anhin mang hindi aminin ni Carmen, talagang masasabi niyang may itsura ang asawa ni Ana. Ngunit sa kabila ng kakisigan, ay tingin na rin ni Carmen mukhang babaero ang kaharap.
Hindi pa po sir. Hindi pa naman po ako. Sabay na tayong kumain. Putol ni Jason sa kanyang sasabihin. Gulat man, hindi na tumanggi pa si Carmen. Hindi niya alam, ngunit kapag nakikita niyang tumititig sa kanya si Jason, may kakaiba siyang kiliting nararamdaman. Kahit pa alam naman ni Carmen na kapahamakan lamang ang mapapala niya sa lalaki. Yung nakita mo kanina, pinsan ko yun. Wika ni Jason at inilapag ang plato na may kanin sa mesa sa harap niya. Agad namang dinapuan ng hiya si Carmen nang mapag-isipan ng masama si Jason. Napakagat siya ng ibabang labi at napatingin sa titig na titig sa kanya na lalaki. Pasensya ka na sir, sumilip ako kasi akala ko bumalik si Ma'am Ana. Ngumiti lamang si Jason at naupo sa tabi ni Carmen. Kinakabahan man si Carmen at alangan lamang siyang sumubo ng hinain nitong pagkain. Pero sa pagsubo ni Carmen, doon ay halos gapangan siya ng kakaibang kaba. Nang hawakan siya ni Jason. Ganda mo naman Carmen, unang kita ko palang kanina sa'yo talagang nagandahan na ako. Si Jason, anihin man itanggi, talagang nag-init si Carmen. Idagdag pa ang matikas nitong pangangatawan. Ayaw mang magtaksil, talagang hindi niya maiwasan dahil sa malalim na ibinibigay nitong titig sa kanya. Napapikit ng mariin si Carmen at napahinga ng malalim dahil ginagawa ni Jason ang bagay na makakapagpabaliw kay Carmen. Hindi itatanggi ni Carmen na di hamak mas magaling si Jason kaysa sa kanyang asawa. Halos kapusin siya ng gusto ng hangin. Ang ganda mo talaga Carmen, wika ni Jason. At naghanda na upang umpisahan ang totoong laban. Ngunit bago pa man magawa ang makasalanang gagawin na, naputol iyon nang may naulinigan silang parating. Agad na tumayo sa pagkakaupo si Carmen at ganun din naman si Jason. Sa takot ni Carmen na mahuli ng kung sino, mabilis siyang bumalik sa laundry area at ipinagpatuloy ang naudlot na paglalaba. Naging abala si Carmen sa buong maghapon. Nang makabalik si Ana sa bahay, siya namang patapos na rin sa paglalaba si Carmen. Ito, wika ni Ana at ibinigay kay Carmen ng 1.5. Pasensya ka na Carmen, ang dami. Ito kasing si Jason, kabababa lang sa barko. Umiti naman si Carmen, ngunit agad rin siyang nag-iwas ng tingin nang maalala ang ginawa nila ng asawa nito. Muli ay nang makauwi, inabala ni Carmen ang sarili sa paglilinis ng buong bahay. Matapos iyon, naghanda ng makakain para sa hapunan. Naligo na rin siya at nagpahinga habang hinihintay ang asawa. Hindi na malaya ni Carmen ng oras. Siguro sa pagod niya, ay naidlip siya na ramdaman na lamang niya ang paghaplos ni Pido sa kanya. Ngunit mabilis na tinalikuran ni Carmen ang asawa. Pagod ako Pido, wika ni Carmen na ang totoo, pati sa panaginip, idinala na niya ang pagkahumaling kay Jason. Kumain ka na ba? Tanong ni Pido at bumangon sa kama. Mauna ka na, wala pa akong gana. Sagot na lamang ni Carmen. Ilang tanong pa ang sinagot niya bago siya muling napag-isa. Muli ay napapikit na lamang si Carmen nang naalala ang labi at haplos ni Jason sa kanya. Kaya naman nang mag-init ang sarili ay agad siyang nagtungo sa banyo. At doon ay habang abala si Pido sa pagkain sa kusina, inabala naman ni Carmen ang kanyang sarili upang marating ang dulo. Tagumpay ngang narating ni Carmen ang dulo. Nang matapos ay mabilis na siyang lumabas ng banyo. Kita ni Carmen ang tulog na si Pido, kaya naman agad siyang nagtungo sa kusina at niligpit ang kinainan nito. Lumipas pa ang mga araw na tila nangungulila si Carmen dahil sa naudlot na tagpo nila ni Jason. Kaya naman sa trabaho na lamang niya inabala ang sarili. Sabado at walang gagawin. Naisip ni Carmen na magtungo sa bayan upang mamalengke ng mga kakailanganin nila ng asawang si Pido. Ngunit hindi pa man nakakaalis, bigla na lamang nag-text sa kanya si Ana at doon ay nagpapalaba ito ngayong linggo. Agad na naligo si Carmen at maikling short lamang at sando ang sinuot niya. Sa pagkakataong yun, tinitigan ni Carmen ang sarili sa salamin. Ganda naman ng asawa ko.
papuri ni Pido. Umiti lamang si Carmen at katulad ngay walang trabaho ngayong linggo si Pido at ito mismo ang naghatid sa kanya patungo kina Ana. Naging mabilis lamang ang biyahe. Muli ay nang makarating sa bahay ni Ana, agad na rin nagpaalam si Carmen sa asawa at pumasok sa loob ng bahay. Bumungad kay Carmen ang nakangiting si Ana, habang si Jason naman palihim na sumulyap sa kanya at nagkunwaring abala sa cellphone. Kumain ka na ba, Carmen? Magmerienda ka kaya muna? Wika ni Ana. Tumanggi naman si Carmen at sinabing busog pa, kaya't hindi na rin nag-atubili si Ana. At katulad ng una, nagtungo sila sa laundry area. Nagustuhan ni Jason ang laba mo. Masayang wika ni Ana. Malinis ka daw maglabat pulido. Naku, salamat po ma'am. Wika ni Carmen. O siya, magtutungo muna ako sa school ngayon dahil may nakalimutan akong trabaho. Ani Ana. Pag may kailangan ka ha, sabihin mo lang kay Jason. Tumango at ngumiti si Carmen kay Ana. Matapos ang maikling kwentuhan, agad na nagsimula si Ana sa paglalaba at paglalagay sa washing ng mga puti. Ngunit hindi pa man siya nakararami. Naramdaman niya na ang bulto ng lalaki mula sa likuran niya. At hindi si Carmen nagkakamali dahil sa amoy pa lamang si Jason na iyon. Baka po mahuli tayo ni Ma'am Sir. Wala si Ana, umalis na. Maaari na nating ituloy, Carmen. Bulong ni Jason. Naging mapusok ang bawat segundo kay Carmen at Jason. Halika na tila ba, sabik na sabik sa bawat isa. Agad na binuhat ni Jason si Carmen patungo sa silid nila ng asawa nito. At doon ay inihiga ang napakagandang si Carmen. Lahat ng gawin ni Jason ay halos ikabaliw ni Carmen. At si Jason din naman, bawat ingay na lumalabas sa lalamunan ni Carmen, halos mabaliw siya at kalimutan ng asawang si Ana na walang silbi sa kanya. Nagpatuloy ang mainit nilang tagpo hanggang sa parehas nilang maabot ang dulo. At habang wala pa si Ana, nagpatuloy ang makasalanang gawa ni Carmen at Jason. Hanggang sa maggabi, paulit-ulit nila iyong ginawa hanggang sa mapagod. Ngunit hindi inaasahan ni Carmen na pagmulat ng kanyang mata, halos gumuho ang mundo niya nang makita si Ana na nagwawala at inaawat ni Jason. Doon ay mabilis na umalis si Carmen sa bahay ng mag-asawa. At doon, pilit na kinalimutan ang mga nangyari. Dahil sa huli, mas pinili ni Jason na palayasin siya at piliin ang mahal nitong asawa.